kinabuhi nga bisag ang bahan di na nimo kinahanglan linion kay nga naman nagdali na ka og i-preserve nimo ang imong kamatayon dili pa ka gusto mamatay nga bisag pila man nakatambak nga bulawan dili makapugong sa imong kamatayon o makaayo sa imong sakit o kalagian. Magamit ang wealth pero dili masaligan ang wealth kay gani kung dili ka panalanginan sa Dios ang wealth pa usay ang dahilan nga naman tinunglo ang kinabuhi. Daghan kay mga tao mamaayo man sila kinaiya sila mga dato. Sa dahil nato na sila, kaya nagtras sila sa ilang kanato, ngayon silang mga arroganting mga tao. Wala na sila nagsalig sa Diyos, kaya tanan nilang panginanglan na may kwarta na ilang pwede mapalit. Madiman, bisag unsa kaya na sila yung kwarta. So yun sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, suntihi ang mga dato na dili magsasalig sa ilang mga bahati. Kung dili, magpadato hinuon sa mga maayong binuhatan. Kasi, ingon niya dito, ang bahandi dili makahatag kanimo o kasiguraduhan. Command those who are rich in this present age not to be haughty. So, ang translation, arrogant. Nor to trust in uncertain riches, but in the living God who gives richly all things to enjoy. So, naas sa Diyos, abi na to, ang wealth, ma-enjoy. Kung wala ka ng trust sa Ginoo, dili mo ma-enjoy na to the max sa iyong wealth. Pwede pa na mahimo siyang magamit o matinunglo ang kinabuhi sa mga tao na nagsalig sa bahandi. Kung nahimo silang arugante. Matibalo naman ito sa inyong tabo. Pag ang tao taas ng garbo, ang prinsipyo sa Ginoo, ipaubos. Kung magpakumbaba, ipataas. Muna ang Biblia nagsulti, lisod kaayo sa mga nato ang pagsulod sa kinahanglan sa Dios. Pero wala siya mayroon nga dili makasulod. Ang gilisdan lang kay ingon pa niya dito kaysa pag-agi sa kamilyo sa bangag sa dago. So diin ko nangalot ko sa kumulo grabe nga tigire ang imposible nga ni. Abi na ko sa una imposible dai mga nato maluwas. Pero dahil ginamin niya sa Ginoo dito sa Jerusalem na the needles ay nga gate. Nga kung late in the evening na moabot ang camel o ang mga tao, dito na, sirado na ang main gate o gabrihan ko siya. So kung ang camel na ikarga, gawa siya karga, para makasulod siya, gawas na gawa siya karga, kinanglan siya buod para makasulod siya. Dito sa the needle's eye na gate. So lisod yun, tinuod ang pagsulod, dito. Pero yun sa, iniginom sa lisod sa mga dato, kung wala sila pagtuo. Kaya mahandi nila ang nahimo nilang balakid, pero dili sila makatuman sa pagbuton sa Diyos. Bisan gani ang mga tao nga nana sila yung dagkong posisyon sa atong society, may mga tanong nga, nag-trust sa atong presidente, sa atong mayor, dapat ang mga believers nag-trust sa Diyos, huwag nang danan si ampo na gamiton sa Diyos ang mayor, ang presidente, ang vice president, ang armed forces. Kaya kung ang trust na to, wala na sa Ginoo, pero dito na sa ila, gibali na to. Nag-trust na sa atong mayor in the Lord. Dili na sa kay mayor yun. It should always in the Lord. According to Psalms chapter 146, 3-4, isang kinsa pa na sila, dili kinanglan dito ang atong trust sa ila. Kaya ang tao, mamatay na siya. O pagkamatay niya, wala na siya. Psalms chapter 146, 3-4. So therefore, my brothers and sisters in the Lord, saligan na ito ang Diyos ay taas-taas pa ang tuig. Yung ganyan na 360 days pa ang nabilin. Kung wala kita ipagsalig sa Ginoo, dili kita makalahutay. Romans chapter 4 verse 21. Ano sinasabi niya sa Romans 4:21? This is about God's promises actually. Sabi niya, and being fully convincido, that what He had promised, meaning God, He was able to perform. Ang atong trust sa Ginoo, nga kung unsa man tong mga saad, kung unsa man yung ipanulti, kaya to niyang pagganapin. Kaya niyang i-perform. Kaya niyang buhaton. Kaya niyang ipakitabo. So ang mga believers, kita, karon na tayo nagtanaw, unsa may gisultis, ginubahin na ning utang, unsa may saad sa ginubahin na ning buhaton nako. Unsa may saad na pwede na pong magawakan, pwede na pong i-claim, pwede ko mag-clean sa mga saad. Kung walang isaad, many times, may na-misunderstood na to, na yung mga saad na purely for Israel. Pero yung mga saad na nasa Old Testament,
saad po para sa tuwa. So, di na ito mag-debate na. Kung ang saad, nakita na ito, isaad sa Israel, pero applicable sa ito ang mga katawan sa Diyos, kaya mga katawan ng tutal niya, okay na, na-i-claim. Pero kung di na, purely sa Israel na, hindi na ito na-i-claim, kaya hindi na ito ang sinasama na ito. Okay? Now, trust in the Lord. Na pag sinabi niya, kaya niya. Wala siyang pangako, hindi niya kaya pagganapin. Hindi niya kayang buhaton. Kasi nasa kaong, dili para sa tuwa, bisag dagan kay tagsaad, dili na ito matuman na tanan natong isaad. Bisan pag nakita sa uban na natay word of honor, nagyan mo tayo full short ng mga desisyon. Kasi usahay, gustuhin mo man, hindi na kaya ng katawan. Gustuhin mo man, hindi kaya ng panahon. Lagi tayo, kumbaga, ma-feel tayo in some ways or sometimes, no? Isang dili pa na yung ginusto na sometimes na-feel kita. So therefore, diri sa saad sa Diyos, atong pamawakan. One, na sa saad sa Diyos, when in fact sa truth, gireveal na sa Biblia, that God has given us, bahala dili ni Maris, pero namin nga makatuturan sa Biblia, has given us the power to be a witness or witnesses. Acts 1:8. So, ihatag man niya sa Diyos na kahong o kakayahan, kaya niya. Ang atong mga fear is dili mo ko akong life, dili mo good na testimony. Duwag klase ang being a witness in words and in deeds. Kung in your words, kaya nimo, magsulti ka. Pero ang imong fear, may nga, di mo good si brother, good yan, testimony. Ayun, hindi ang ginawa niya. Dapat nimo niya kong i-reveal ang kamatuuran. Wala mo yung nagino, sulti lang ka kung very good na tanan mong kauban. O kung naa ka sa balay, pag tanang members balay, okay na sila sa pananaw sa Ginoo sa mga mag-evangelize sa uban. Sige nang Isos, dili man okay tanan niya mga igsoon, half brothers and sisters niya. Pero nagsulti niya po siya. Later na lang, na himas-masa na sila. Gumawapot kita. Natay gahong, gamahimong kita, ng mga saksi. Dili mo na itong gahong, iyam na sa Ginoo. So, kung nagtuko taan na ng kamatuuran, ganun dili man itong naksi. Ganun di mo na itong isulti sa Ginoong Isos kung kinsa siya. Ganun di mo na itong isulti kung sa iyang himo at maluwas kita. Siguro na tayo mga mukuro kita. Pero dili man nato kusog o gahom ang antong giagad, so therefore, bisa nagkuro, mutuman niya ako. Hadlok mo pastor. Pero kaysa mo yung ikadlok ka nimo, ang imong kahadlok o ang kahadlok nimo sa Ginoo. So God has given us the power to witness, to evangelize, to share the gospel, to proclaim, to preach. Kung hindi mo kaya mag-preach because you are not a preacher, you share, you declare, you testify. Wala na po tayong reason. Hindi pwedeng itago ang isang bagay na napakamahal at walay halaga sa yuta na makapalit sa kaluwasan, sa kinabuhi, walay katapusan. Kung panahon ngayong gisulti niya, wag yung kaliwata, at least, gisulti dito. Kaya higugma nga mo sila. And God has, dito sa langit, hindi na mag-evangelize. Remember that. Kung ang purpose ni Lord na bisag na luwas na ta, napag-yapon ta diri, wala may hindi sa gaya na. Aron nga, bisag na ta diri sa yuta, makahatag ka glory sa iya. And one way of giving glory to God is to share the gospel, o kung maluwas ang mga tao, siya may tabo. Mag-awin ang mga anghel sa kalangitan, malipay ang langit, lipay ang Ginoo, kaya doon ay kalag na naluwas. Kung naging ko sa inyo, kaya kung dili ko magkaibon na mag-evangelize o mag-witness, but then part ka niya po. Kaya daghan man ang pumaagi to be a witness. Ang imong lifestyle, ang imong support, etc. Daghan kayo ang puloton sa misyon. And God has given us the power to transform lives, to change lives. I mean, God has the power to change, to transform our lives. O ginatagan niya pamaagi, kung saan rin natin pag-edukan ang uban, na ma-transform po sila o mag-change ang life. So, regardless sa mong experience last year, if ever nagkamalik-balik ka,
nagkasala ka, na kay mga handong nga ma-change mo ka, ayaw kalimot, ang Diyos may gahom, supisente niya ang gahom, na pwede pa kaniyang baguhon. Pero nasa yung mga subok sa ito, paano ka na-transform? Kaya hindi ba niya automatic na bisag dili mo gusto o gusto mo, na-transform ka lang. Basta biglang isang iglap na, may transform na. Na-change na. Di ba? Every time na nagkasala, tapos na-recognize ang kasalanan, nag-repent. O ang atong repentance is not only to the fruit, but to the root. Ang ibig ko lang sabihin, kung halimbawa, Christian ka na, nalasing ka, pero baka naman hindi pa na deal ang pagkalasinggiro, tapos sinabi mo, Lord, nalasing ako, patawarin mo ako. Pero kung naibawain mo nga lasinggiro, pag ina kamay ka, Lord, anak ko na ako. Hindi pwedeng hanggang ngayon, lasinggiro pa rin ako. So therefore, I trust in you. Ako rin surrender ni ako ang pagkalasinggiro. So gidili mo ang root, dili na ang fruit. Kung unsa pa niya, bitterness, or ang atong baba, kay out of the abundance of the heart. Pero ang atong root naman atong isulti. So many times, ang fruit naman atong gidil. So ang root na akong gyapon. So magsige gyapon sa fruit. Kung kawatan ka, pangawat ko, Lord. Huwag kami ng kawatan, Lord. Nanong dirisigo pangawat ko. So kawatan ko nila ito, Lord. Kasi doon ako sa aking pagkakawatan. Wala tayong Christian na magpabili ng kawatan. Kaya kawatan, di man yun makasulod sa ginagawa ng Diyos. Pero kung halimbawa, kawatan ko ka, dapat mag-isip ka. Kumana ka na yung surrender sa Ginoo, wala ka. Or Christian ka ba yun, o dili ka. Pero kung Christian ka, surrender na sa Ginoo. Kasi i-deal mo yun na niya. Nag-root sa pagkakawalan. Siyang bahala na. Many times, malumog ninyo ang mga testimony, umingon sila, di pag-upo sa Ginoo. Wala siya yung nagpag-urigil ko. Kung na may maingon niya na, wala kayo nasaktan. Of course, gisulti niya yung side. Pero bisa kung saan yung bag ko, kung dili ka magbuhon sa Ginoo, dili mo kaya magbuhon ang pagbalingon. Wala tayong gahong na magbuhon ang pagbalingon kay sinners by nature kita. So, doon kita sa Ginoo. Magpabag-o kita sa Ginoo. Pero di man tayo lumutay sa Ginoo, kabisa di ka gusto magbuhon ta niya, kaya kung ingon pa niya na, wala na yung naapag sa ato tanan. So, pero mapalitan ni mo, ako ba, gusto ang ilang spiritual growth, ako ba, dili po. Kaya kuwan, kusog mo surrender sa Ginoo, kusog mo submit sa Ginoo, kuwan po, dili na. Nakadugog na sila sa teaching, sa preaching, dili na sila kudawat. So wala sila nag-change. Diba na nilang mga aspect sa ilang kinabuhi, dili sila fruitful, pero wala, dili nila gusto talikdan pa. Huwag pa nila surrender, so nagpapilin pa. Ako yun, dahil na may pinilihan man sila, ibang ko niya si Kwan, pero si Kwan, wala yan ibang ko. Natay response, personal na response na to sa mga truth or truths na i-reveal sa Ginoo sa to. Kung tingnan natin, ang tax collector, si Zacchaeus, di ba po siya sa Ginoo? Pero i-acknowledge niya yung sala. So kaya sa Ginoo mapag-ugon ni Zacchaeus sa ako. Ang sexually immoral na Samaritan woman, di ba po sa Ginoo? When in fact, ang issue sa atong society is dili lang virginity, kundi sexual purity. Kaya naman ang mga virgin pero sexually immoral na sila. Sa pamagi, like for example, the lesbians, kapila na sila tipag-sex. Sa ilang kapwa babae. Mga gay, wala pa man sila makasal sa lalaki, sa babae, pero sexually immoral tungod kay homosexual. So ang issue sa atong society is not only virginity, good, kung virgin. Pero bisan sa mga magtiayon na o ninyo na ang gipangita sa Ginoo, sexual purity. So siyempre, makasala ka many times. Bisan magtanaw ka porno.
So, hindi na ito atubangan sa Ginoo kay dili man ta exempted ani mga butang. Tungod kay nagbaha man siya sa kalibutan. Nya ginatuduan ta sa Ginoo sa nato pag-deal. Unsa nato pag-protect natong kaugalingon. Unsa nato pag-deal kung nakasulod ang hugaw sa sulod sa atong kasing-kasing. Gituduan ko ta sa Ginoo. Si Paul nga chief among the sinners o nga iyang description sa kaugalingon, worst among the sinners. Di ba po sa Ginoo? So pwede din. Tingali imong pananaw sa imong kaugalingon, murag grabe na kini ang sala ka na imo. Nakita na sa Ginoo ako na niya matago sa iya. Pero kung utana ka mapasaylo pa ka sa Ginoo, mapasaylo pa. When in fact, sa pag-start ng tuiga, mas maayo nga kana mo yung atong pangitaon sa iyang presensya. Mapasaylo ka. Kaya dili yun ka makaguon living in God's will na magbitbita o pabigat. Kung tanawin mo ang Hebrews chapter 12, kinanglan nga atong biyaan ang mga butang na nakapabukat. Kung dagano man ito ang lupa. So, saan na kung bukat? So, daghan, kaya ko daghan ang nakapabukat sa atong kasing-kasing. So, by God's grace, atong idil. Atong atubangon. Dili kinanglan ang uban pa'y mag-judge sa ito. Kita mismo, ato nang susihon, o pa-evaluate na tatubangan sa Ginoo niya, willing kita na mo-surrender kung i-reveal niya ang kamatugunan. God has the power to forgive and to transform. Si Peter na 3 times dinay niya ang Ginoo. Dili ito katapusan sa iyang pagka-Pedro sa kingdom of God. Kung nabati nimo nga last year, many times po di mo na-deny ang Ginoo sa imong sinultihan, sa atong pamatasan, sa atong mga actions, dili ito siya katapusan nato. Makapasaylo ang Ginoo. Pero sa may gihimo ni Peter, naghinulsod siya. Ibalik siya sa Ginoo. Of course, si Judas, sa tanawin mo, huwag yung repentance. Ang nasa ng Judas is regret. Si Judas nasa sa hypocrisy as if a believer, pero dili is a believer. So kung magkinabuhi kita nga sama kang Judas, bisan pagkinsa ang imong spiritual leader, wala yung mausap sa iyo o padulong niya mo ka sa distraction. Kaya kung si Judas imong tanawon, ang iyang pastor, the perfect one, ang iyang mentor, the Lord Himself, nganong ingana gapon si Judas? Kung naan ka, nag-as-if ka, ma-believer ka, pero dili ay, bisan pa kinsay imong mentor o imong pastor, mao gyud ka. Musugod yun ka sa starting line na dapat yung kang mag-repent